Thank you. Ayan. So, ngayon po ay January 25, mali yan. January 25, last day po ng ating, last Sunday po para sa month of ah, January ng ating series. Ayan. So, basahin nga ulit natin for the last time yung series po natin, The Plumb Line. Hindi ko na po babasahin yung Amos, nasa Amos 7, 7 to 8. Kaunting lang, explanation ulit para ma-recall natin. So pag sinabi nating plumb line, huwag nating kakalimutan na ito ay isang instrumento na ginagamit ng mga builders. House builders man yan, building builders man yan, na ginagamit para maging straight yung dapat na maging straight, katulad ng poste, katulad ng pader. So yan po yung plumb line. But spiritually, ang meaning po nito, sabi dito, a set of non-negotiable values or spiritual practice to check. Ginagamit daw natin siya to check yourself against regularly so you don't drift off course or hindi kayo malilihis ng landas o direction. So sa atin pong mga mananampalataya, siguro, alam ko lahat tayo, meron tayong, syempre ang ating pag-honor, ang ating nag-iisang itinataas ay ang ating Panginoong Jesus, ang ating Father in Heaven, sa tulong ng Banal na Espiritu, but meron pa rin tayong mga tao na we give our respect to these people kasi nakita natin kung paano sila namumuhay ng may katapatan sa ating Panginoon. So bakit nila nagagawa ang mga bagay na yon? Kasi, sabihin mo sa katabi mo, meron silang plumb line. Yan. At from nung first Sunday natin, inisa-isa yung nais ng Panginoon na lakaran natin na dapat may guide tayo, may plumb line tayo. So unang-una, yung spiritual practice, yung commit your plans with God. Then spiritual value, the paradox of worldly things, spiritual values, value for wisdom. And now, atin pong nais ng Lord na matutunan natin sa hapong ito about building the right relationship. Pakisabi nga sa katabi mo, building the right relationship. Okay. So, ayan na mismo ang atin pong title, Building the Right Relationship. Ang sabi sa ating text, sa 1 Corinthians 15:33, huwag kayong paloloko. Sabi mo sa katabi mo, huwag daw tayong paloko. Kanino? Tayo hindi dapat magpapaloko. Huwag daw tayong magpapaloko sa masasamang kasama. Ikaw ba ay masamang kasama? Ikaw ba ay may masamang kasama? Later on, we will find out. Then, nakakasira daw ng mabuting pagkatao yung mga taong hindi mabuti na ating nakakasama. Okay. O eto, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sino naniniwala? Taas ang kamay. Sinong hindi naniniwala? Taas ang kamay. Sabi ko na nga ba, ganyan ang mga Christian. Pagtaas nga lang ng kamay, hindi pa magawa. Paano pa kaya yung susunod sa kanya mga iniuutos? Sinong naniniwala dyan? Taas ang kamay. Ay, amen ba ang pinapasabi ko? Sabi ko, sinong naniniwala dyan? Taas ang kamay. Pagsunod pa lang, wrong, mali na yung not following direction na eh. Sinong naniniwala dyan, taas ang kamay? So lahat ng hindi naniniwala, ay lahat ng hindi nagtaas, hindi naniniwala. Now tell me, bakit hindi ka naniniwala? Iyan. Latosa. Ay, hindi kita nakitang nagtaas eh. Sabi ko, lahat din nagtaas, hindi naniniwala. Ba't ka naniniwala?
Sige. Accepted. How many times have we heard that old saying? Matagal na daw pala yung saying na yan, hindi lang yan sa ngayon. Okay. Now, basahin ko lang po ito. One of the most important decision a person will make is who his or her companions are. God's word instructs us to pick our friends. Sabi mo sa katabi mo, pick your friend or friends carefully, with carefully. It really does make a huge difference who you spend time with, and really does make a difference in your life both now and in the future. Ibig sabihin, kung ano ka ngayon, malaki ang impluwensya ng mga taong nakasama mo before. Kung magiging ano ka tomorrow, malaki ang impluwensya ng mga taong kasama mo ngayon. Amen po ba? Sabi po dito, the number one who can influence our decisions in life are the relationships we have to other people. We better start building the right community that will help us to do God's will in our lives. Yan ang ating plumb line today. Ano yon? Building the right community. Bakit? Kasi that right community will help us to do God's will. Siyempre, ikaw, Christian, ang right community mo, Christian. Amen po ba? Okay. Now, una, let's talk about how does bad company corrupt good character. So, we have 3 points to share or to yung preach about this afternoon. Lahat ng 3 points na yan, isa lang ang ating verse. Yang 1 Corinthians 15:33. Huwag kayong paloloko, ulitin natin. Kasi ito yung gustong matutunan sa atin ng Lord. Sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag kang paloloko. Kanino? Sa akin. Ay, talaga? Kasi, bakit di paloloko sa'yo? Masama ka bang kasama? Ay, loko-loko. Dahil ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Alam nyo, itong 1 Corinthians 15:33, pag binasa po natin yan po ay nagsasalita si Apostol Pablo patungkol sa false teachers. Sabi po dito, in his first letter to the Corinthians, the Apostle Paul wrote of the false teachers who had come into the church at Corinth, teaching that the resurrection of Jesus Christ was not true. So, pag binasa natin yan, doon umiikot ang sinasabi ng 1 Corinthians 15. So, nagbababala si Apostol Pablo patungkol sa mga false teacher. Bakit niya sinabi na false teacher? Kasi, nagtuturo sila na ang ating Panginoong Hesus ay hindi nabuhay na mag-uli. At nagtuturo sila na tayo, kapag namatay, ay hindi na muling mabubuhay. Wala na tayong pangalawang buhay. At kung ganon, ano pa ang pag-asa nating mga Christian? 'Di ba? Ito nga ang ating pinakapag-asa sa buhay. Yung alam natin ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na muli. Pero, ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay hindi po tungkol sa mga nagtuturo na si Jesus Christ ay hindi muling nabuhay. Kung hindi, about false teachers. So pag sinabi nating false teachers, hindi lang sila yung literally teacher na haharap sa'yo at may mga ituturo sa'yo. Hindi lang sila yung ang itinuturo ay si Jesus Christ ay hindi muling nabuhay. Kung hindi, everything na nagtuturo ng against sa salita ng ating Panginoon. Against sa gustong lakaran ng ating Panginoong Hesus na buhay bilang mananampalataya. Amen po ba? So sabi po dito, these people considered only their physical existence and denied life after death or the resurrection. Makikita yan sa 1 Corinthians 15:32. So as a result,
Their moral outlook on life influenced the rest of the Corinthian believers. Kapag ang kasama mo false teacher, your life will be influenced by these people. At yun ang ikinabahala ni Apostol Pablo, na yung mga believers sa Corinto ay nai-impluwensyahan ng mga taong ito. Okay? Paul is telling us that in associating with false teachers, we will be adversely influenced by them. Masama ang impluensya nila sa atin. They are bad influence. False teachings do not lead to holiness. So, it is critical that we are careful whom we form relationships with. Especially, sino daw itong mga tao na sinasabi ng mga false teachers? Sabihin mo sa katabi mo, especially kasi sabi dito, those outside the church. Sabihin mo sa katabi mo, outside the church. Kaya sinasabi ko po kanina sa inyo, hindi lang yung literally tatayo diyan sa harapan at magsasalita ng ganito, ganyan na kontra sa Bible. Kung hindi, mga tao na hindi umaayon sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi tumatanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas at hindi tumatanggap sa katuruan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Okay. Because unbelievers, syempre, unbelievers ang tawag natin sa kanila, can cause even strongest Christians to waver in their faith and adversely affect their walk with Christ and their witness to the world. Kahit nga daw, ito daw mga false teachers na to or mga unbelievers na to, kahit nga daw yung mga pinakamalalakas na Christian, nagiging instrumento sila para bumagsak itong mga to. So isipin natin, mag-isip tayo, sinong kilala natin na mga leader ng mga malalaking group, Christian group, worldly man, nationwide or worldwide, na ngayon ay wala na, bumagsak na sila. Hindi tayo natutuwa na sila bumagsak, nalulungkot tayo para sa kanila, pero ang gusto nating sabihin ngayong hapon, natutuwa tayo para sa mga nakabalik, pero huwag mo sabihin, ay, pwede naman palang bumalik. Huwag mo nang hintayin bumagsak pa. 'Di ba? So, anong dahilan? Yon ay ang mga taong nakasama nila. Yon ay ang mga komunidad na ginalawan nila. Na dati silang malakas na Christian, pagkatapos, naligaw sila ng landas. 'Di ba? Dahil sa mga naka-influensya sa kanila. Okay? So sabi po dito, this is why Paul tells us, do not be misled. O sabi mo sa katabi mo, do not be misled. O, ano ibig sabihin? Huwag ka dapat maligaw. May plumb line ka. Yung plumb line mo, batayan mo yan para, teka muna, mukhang lumilihis na ako balik ako sa dati. 'Di ba? God is good. Sagot. God is good all the time. Kasi binibigyan niya tayo ng plumb line. Amen po ba? Para hindi tayo maligaw. At yung mga message natin, for 4 Sundays, plumb line mo yon. Sabi mo sa katabi mo. Okay. Sabi po dito, sa 1 Corinthians 6:9a, first part, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan, sinong makasalanan tinutukoy dyan? Lahat ng hindi sumunod sa Panginoong Hesus, makasalanan. Kung
mo daw silang kasama at inaalaw mo yung sarili mo to be with them. Sa mga mali nilang gawain, ang sabi diyan, darating ang panahon, magiging normal na sa'yo yun. Wala ka nang mararamdaman na parang, teka muna, baka dapat dumistansya muna ako dito. Bagkus, nagiging normal na sa'yo ang maling ginagawa. Kumbaga parang, lahat naman gumagawa nito. Oops, sa Diyos walang ganon. Kaya nga, huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito. Kasi, ang pagtayo mo bilang Kristiyano ay yung hindi mo pag-ayon sa maling nangyayari. Amen po ba? So, for this reason, Paul quotes a proverb by the Greek poet Menander. Ano yung kinote ni Apostol Pablo? Kanina, madali yan na. Bakit ngayon mabagal na siya? Ayan. Ay, no. Ayan. Ito na yon, yung verse natin. Ito palang sinabi ni Apostol Pablo, ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Kinote niya yan sa isang poet, Greek poet na si Menander. Okay? So, the point Paul makes here is pertinent. Although, ito ay kinote ni Apostol Pablo nung panahon niya at naisulat niya sa 1 Corinthians 15:33 na kahit na matagal na panahon na, sabi po dito, this point, the point Paul makes here is pertinent to all people in all ages. So, para sa atin yan. Para yan sa mga susunod pa na generation. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ay, nun lang pala yan na panahon na yun. Ay, pasensya na kayo at meron akong medyo nangangatila lamunan ko. Ayan. So when we associate with or take delight in the company of people with worldly morals. O ito, yung mga people na pinag-uusapan natin, people with worldly morals. Sabi dito, kapag daw ini-enjoy natin to be with them, yun ang gusto ditong sabihin. Yun bang parang mali na ang ginagawa, tawa na sila sa maling ginagawa, tapos ikaw nakikitawa ka rin. So, ibig sabihin, ini-enjoy mo yung company na may maling gawain. Amen po ba? Okay? So, ang sabi po dito, we run the risk of mimicking their behaviors, their language, and their habits. Sa pakiki-enjoy mo sa kanila, ginagaya mo na ang lahat ng ginagawa nilang mali. Okay? Kapag nangyari iyan, hindi magtatagal, matatagpuan na lang natin ang ating mga sarili na hindi na tayo kay Kristo. Kundi sa sanlibutan na tayo. Kasama, yun bang tinalikuran mo na si Kristo? Kasama yung pagtalikod sa Kanya, yung mapagkilala sa Kanya, na siya ang aking Lord. Siya ang aking Savior. Di ba ang ating Panginoong Jesus, once na hindi mo na siya sinusunod, hindi mo na siya kinikilala as your Lord and Savior. Kasi tinanggihan mo siya eh. Okay? At pagtanggi sa Biblia bilang isang salita ng Diyos at sa mga itinuturo ng Biblia. So kasama na rin natin yan na tinanggihan. So this is especially pertinent to whom? Lahat nga po ng mga kabataan, young people, taas ang kamay. Oy, nagtaasan na sila ng kamay, takot na silang matawag. Ayan. This is for you, mga kabataan. This is especially pertinent to young people who are generally easily influenced by their peers. Tama? Tama? Agree? You are easily influenced by your peers ng grupo na kinabibilangan nyo. Kasama yan doon sa inaaral natin sa science di ba? Isa sa katangian ng mga kabataan, kahinaan nila yan.
So, young people are desperate for the approval of others. At dahil ayaw mong ma-out of place sa grupo, kung saan ka nandun, gagayahin mo kung anong ginagawa nila. Kahit sa tingin mo, mali yun. So motivated by the need for acceptance. Just to be accepted. The godly wisdom in decision-making can go out the window in the face of peer pressure. Okay lang. Kahit na alam mo na yung ginagawa ng grupo mo ay hindi nakakalugod sa Panginoon, okay lang. Basta, maging accepted lang ako dito sa group kung saan ako nandun. Amen po ba? Okay. Napipilitan lang kayo atang mag-amen eh. Now, kaya naman, taas naman po ang mga magulang dito. Okay. Ayan. Kaya naman po mga magulang, alam nyo itong binabasa ko, Tagalog, pero English talaga lahat yan. Pinatagalog ko lang yan kay Google. Okay? May mga part na pinatagalog ako sa kanya kasi para mas maliwanag. Yung iba kasi madali lang intindihin na English. Kaya naman daw mga magulang. Okay. Mahalaga sa mga magulang na bantayan natin ang ating mga anak. Habang sila'y lumalaki, ayan, baby pa lang. Ano na sila, alagaan mo na sila, turuan mo na sila. Huwag mag-stay sa labas kasi ang mga tao sa labas, talagang lahat ng klase ng influence nandyan. Bantayan sa mga pinapanood sa cellphone. Oh, di ba? Tutok na tutok, oh. Bantayan kung ano yung mga pinapanood nila kasi ang dami ng influensya, ang daming maling katuruan na kanilang makukuha. Okay? Amen po ba? Mga magulang, that is our responsibility. Kasi ang mga kabataan, katulad ng binasa natin kanina, ang gusto nila yung accepted sila. Pero mga magulang, anong responsibility natin sa kanila? Make them feel na they are part of the family. Na sila ay pwedeng magkwento ng kanilang mga problema. Hindi yung pag nagkwento sila ng problema, ang katumbas ay palo, bugbog. Sino pang kakampi nila? Kaya, kanino sila tatakbo? Doon sa ina-accept sila. At sinong uma-accept sa kanila? Di yun ding gagaya sa kanila. 'Di ba? O sige, dito ka sa amin, basta gayahin mo lang kami. Tingin ka dito. So tayo mga magulang, make sure na yung mga anak natin kayang magkwento. Yung mga problema nila, kung sila nag-failed, tulungan natin silang bumangon, huwag natin silang sisihin. Pagsabihan, pero hindi yung puro sisi. 'Di ba? Ipaliwanag kung bakit mo siya sinasabihan ng ganyan. May paliwanag. Mahalin natin ang ating mga anak, mga magulang. Ang ating responsibilidad bilang magulang ay hindi lang bigyan sila ng pagkain, bigyan sila ng kasuotan, bigyan sila ng maayos na tirahan, but most especially, turuan sila ng tamang paglakad sa buhay. Buhay na hindi sila maliligaw. Amen po ba? So anong sagot? Anong dapat nating gawin? Sabi po dito, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Anong ibig sabihin ng magpakatatag? Kahit nandun, kailangan po ba, pastora, pag nag-apply ako ng trabaho, aalamin ko pa kung lahat ng tao doon, Christian? Hindi. Maaaring ikaw nga lang ang Christian doon eh. Pero ang sabi diyan, magpakatatag ka. Tayuan mo ang iyong buhay bilang mananampalataya. Tayuan mo ang pagsunod kay Kristo. Mali kayo, hindi mo sasabihin niya sa kanila face to face. Mali kayo, hindi mo sasabihin ganon. In your mind, mali to eh. Hindi ganyan ang gagawin ko. Di doon ka. Nagtatrabaho sila, habang sila nagtatrabaho doon sa office, ang topic nila, yung boss nila, pinaglalaroan nila, ino-okray-okray nila kung ano-ano sinasabi nila. Di ikaw naman, tahimik ka lang. Baka mamaya ay oo nga. Nakiki-agree ka pa. Sabi dito, magpakatatag kayo. Yung tatag na sinasabi diyan, huwag kayong matitinag. Kahit na medyo naaano ka na,
You pray. Kaya nga sabi ng Lord, always pray. Na kung ikaw na-influensya na, sabi mo, Lord, samahan mo ako, mahina lang ako, kailangan kita. Kaya nga dapat mapanalanginin din tayo bilang mananampalataya kasi mahirap talaga ang laban. Pero kung sa laban natin sa buhay, kasama natin ang ating Panginoong Hesus, madali lang. Ang magpapatunay niyan, yung mga nakaranas ng biyaya ng ating Panginoon, na kapag sila nag-pray, God answers their prayer. 'Di ba? Na alam mo, napatunayan nila na ang Diyos tumutugon sa panalangin. Ngayon, ano ba magpapatibay ng ating pananampalataya or ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon? Di ba yung mga prayer natin na kanyang natutugon? At dahil nabibilang natin, padami ng padami, lalo kang titibay, lalo kang tatatag, at lalo mong matitindigan yung iyong paglakad sa buhay Kristiyano. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag ninyong ipagpalit ang paglilingkod sa Panginoon sa mga walang kabuluhang bagay. Hindi na natin iisa-isahin pa ano ba yung mga walang kabuluhang bagay na yan. 'Di ba? Basta hindi yan nagkakaroon ng kaluguran sa Panginoon, walang kabuluhan yan. Walang kwenta. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kahit na kaliit-liit ang bagay na ginawa natin mga kapatid, you will see one time, aani ka ng blessing sa ating Panginoon. Okay? So, number 2. Sorry. Ayan. How running with wrong friends begins. Paano daw siya nagsisimula? So, again, like what I told you, isa lang po ang verse natin. So, the word deceived. Sa English, do not be deceived. So, yan po yung aking bibigyan ng focus. The word deceived. So, ang sabi po dito, the word deceive was translated from word that means to go astray, na ang meaning is to get lost or wander, na anong ibig sabihin? Maligaw. Yung na-deceive, ibig sabihin, naligaw ka. Naintindihan po ba? And the other explanation, ito yung nasa baba. Sabi dito, the idea is we are to keep our thoughts aligned with the truth. Yun daw ating kaisipan aligned sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ang turo ng ating Panginoong Jesus. Then, good and right so we don't go astray into deceptive thinking. Sino nag-i-input sa mind natin ng deceptive thinking? Malaking porsyento ang mga taong kasama natin. So running with the wrong crowd can happen when a person begins to be convinced that bad companions are actually friends of value. Alam nyo, kayo nakakaalam. Presently, hindi na ako tatawag ng isang tao, tatanungin ko, sinong best friend mo? Sinong kasama mo? Sinong grupo na kinabi? Hindi. Ikaw mismo sa sarili mo, mag-i-evaluate ka. Sabi po dito, yun daw, mga kaibigan natin, na alam naman natin, na hindi naman talaga walking with Christ sa kanilang daily life. Pero kaibigan mo, best friend mo. At anong sinasabi? Friends, anong pinaninindigan mo? They are friends of value. How? Paano sila naging friends of value? Kahit mali ang kanilang mga gawain, baliwala sa'yo. Kasi kaibigan mo siya. Kasi mahalaga siya sa'yo. At ang masama pa, dahil kaibigan mo siya, ginagaya mo ang mga ginagawa niya. Amen po ba? So this happens because of misplaced values or yung mga baluktot na pagpapahalaga. In other words, if a person begins to want unhealthy things in his or her life or unhealthy lifestyles, those desires, if not rejected and rebuked, will cause a person to become open to thinking lies and doing wrong things. Kung hindi mo daw yan nire-rebuke, kung hindi mo daw yan nire-reject, so ang magiging thinking mo, yung kasinungalingan na okay lang. Naintindihan po ba natin? Ano-ano yung mga unhealthy lifestyle na binabanggit dito? Kasiyahan, mga party,
Hindi lahat ng party bad. May Christmas party na okay naman tayo, nagki-Christmas party dito, birthday party, mga reunion ng family, or kung makabilang ka man sa mga party na yan, at makita mo may ginagawang hindi maganda, eh di syempre huwag ka lang makijoin sa ginagawa nila na hindi maganda. Naintindihan po ba natin? Pero yung mga party, inuman, diskuhan, tapos okay lang sa atin na tayo nandun, parang mas takot pa tayong makita ni brother ni sister kaysa makita tayo ng Lord na nandun ka. Lilinga-linga tayo, teka muna, baka may nakakita sa akin. Pero hindi mo ba kinakatakutan ang nakikita ka sa lahat ng pagkakataon? Amen po ba? O, kailan kayo huling nandun? Siyempre, walang aamin. Next, pananamit. Alam nyo ba, sa amin bilang teacher, meron kaming kasama sa code of ethics namin ang pananamit. As a professional, teacher to. 'Di ba? Ibig sabihin, ang nakadagay sa description, decent. Decent. At nilagay doon, ano ang bawal? So ang inilagay nilang isa-isa doon na bawal, ibig sabihin, kung ang mga teacher ini-encourage ng decent way of pananamit, binanggit, alin ang hindi, to be specific, nilagay doon. Ito ang mga bawal. Spaghetti strap. Eh kung yung spaghetti strap, bawal, lalo na yung tube. Naintindihan po ba natin? Bawal ang mga see-through. Bawal ang mga short-short. Anong tawag doon sa short-short? Yung short na, ginawa pang short. Oh, sabi ni tatay, may nakita daw siya na. Dahil sa short-short. Diba? Bakit natin sinasabi ang mga bagay na yan, mga kapatid? Alam nyo, first Saturday ng January, kami ay nando kay Pastor Gerald Sardinia. Sabi niya, pinadrawing daw niya ang kanyang anak. Nakalimutan ko na kung ano yung specific na pinapadrawing. Pero sa drawing, ang nakalagay doon, ang dinrawing ng bata ay babae na naka-crop top. Sabi ni Pastor Gerald sa anak, "Nak, bakit naman naka-crop top? Bawal ba, pastora, ang crop top?" Kung yung crop top mo, may crop top kasi na lang medyo mababa pa rin. May crop top na ito, yung pambaba niya, tapos ang crop top niya dito nagsisimula. Eh halimbawa ako mag-crop top dito. Tapos bilang, hello, hallelujah, taas ang mga kamay. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Nakita mo, pusod ko. Eh di lahat kayo nakatingin sa pusod ko. Nagigets natin? Ano ba ang basihan natin, mga kapatid? As long as nagbibigay ng glory sa Lord, go. Wala tayong sinasabi na kailangan lahat tayo naka-long dress. Hindi natin sinasabi na bawal magpantalon as long as ang iyong pantalon pambabae. Kasi magkaiba ang shape ng babae at ng lalaki. So kung ikaw ay nakapantalon na pambabae pa rin yung suot mo. Anong bad? Ang bad ay iyong magkukos ng kasalanan sa mga taong tumitingin sa'yo. Halimbawa, naglalakad ka, napatingin sa legs mo, na ang puti-puti. Cellphone ng cellphone, tapos pagdaan mo, doon na tumingin sa legs mo. Sa palagay nyo, nag-glorify tayo sa Lord? Hello, nagagalit na ba kayo sa akin? Ay, kailangan nating ituro ang totoo. Amen po ba? Kailangan nating ituro kung ano yung nakakalugod sa paningin ng ating Panginoon. Amen. So, tingnan natin, ano bang reason natin sa ating pananamit? Sige, huwag nga tayong umayon sa takbo ng mundo kahit ba uso. Walang masamang sumunod sa uso as long as yung uso na dumarating ay hindi lalabag, yung hindi magagalit sa atin si Lord. Kasi alam nyo, mga babae, men are easily be tempted. Napakadali ng mga yan. Tama? Tay, kanina nga sabi mo may nakita ka short eh.
Mga lalaki, kahinaan po yan. And, tamo, mga lalaki, amen ba? At, kaya nga yung mga yan, agad-agad nagsisipag-asawa kahit mga bata pa eh. Okay? So, mga kapatid, kung alam natin na hindi magdadala ng glorification sa ating Panginoon, yun ang goal natin. Bilang isang Christian, ang goal natin is to glorify God. Eh kasi kung tayo magse-sexy, sino bang gusto natin mag-glorify? Yung sabihin ng nadaanan natin, wow, sexy. Ano naging pakinabang natin? Di balik sabihan tayo, wow, ang ganda naman. Pero wala ka namang in-expose sa body mo. As in, maganda ka talaga. Okay lang yun. Diba? Pero kung sexy tayo, di thank you Lord, binigyan mo ako ng ganitong katawan. Maging para sa husband mo na lang yon someday. Or kung ikaw ay may asawa na, maging para sa asawa mo na lang yan. Kasi yun naman talaga ang design ng Lord. Pero wag na nating i-expose to other people. Amen? So, wag kayong magalit sa akin. Ha? We love one another. That's why we are teaching what is to be taught. Kung anong kailangang ituro, ituro natin. Kasi love natin ang bawat isa. Hindi tayo makokorek kung hindi natin sasabihin ang totoo. Masakit ang totoo, pero kung ang goal mo sa buhay ay i-glorify ang ating Panginoon, tatanggapin mo ang katotohanan na yan. Amen po ba? Okay. Then, pagkahilig sa mga material na bagay. Yun bang to the point na marami ka nang nai-sacrifice para lang makuha mo yung mga material na bagay na gusto mo. Again, hindi masama. Basta tayo nasa mundo, yung mga material na bagay na yan, bahagi yan ng buhay natin. Pero maganda na isinasangguni natin sa ating Panginoon lahat ng bagay na dinidesire natin. Humihingi tayo ng gabay, pero kasi nga dahil alam nyo, hindi naman aagrihan kayo ng Lord, hindi na kayo naghihingi sa Kanya. Tuloy-tuloy na lang. Amen po ba? Pananalita. Yun bang parang kapag yung grupo natin nagsalita ng mga bagay na minsan may nakita lang sa isa, instead na makita yung maganda, ang kanilang focus is yung mga bagay na kakatuwa sa tao na yan, pagtatawanan, paglalaruan, ibubuli. Sa palagay nyo, nagbibigay ng glorification yun sa Lord? Ha? Nagbibigay ng glorification yun sa Lord, Prince? Okay. Talagang yung gano'n ni Prince, damang-dama niya sa heart, hindi, pastora, hindi. Okay? So, wag po tayo maging part. Attitudes toward other people, especially to our family. Alam niyo, nabigyan ko ng focus dito about family, which is common kasi na nangyayari sa ngayon. Yun bang mga nag-aaral? Yun bang walang pagpapahalaga sa pamilya? Yun bang pagkatapos nila makapagtapos ng pag-aaral, nagkaroon ng magandang trabaho, naka-experience ng malalaking bonus, nakalimutan na ang pamilya na I will live my life independently. Hihiwalay na ako sa kanila. Humiwalay ka kung may asawa ka na. Pero nung nagkatrabaho ka, tapos saka pakakapahiwalay sa kanila at sasabihin mo, nakakairita naman doon sa bahay namin, ang gulo-gulo, ang ingay-ingay, ang dumi-dumi palagi. Nakapasok ka lang sa isang office na grabe ang kintab-kintab ng tiles, aircon, talagang halos walang alikabok. Yung bahay na kinalakihan mo, sasabihin mo na, kadiri. Hindi ba kung gano'n ang iyong tahanan, dapat ikaw ang maging instrumento para yung pamilya mo iparanas sa kanila kung anong nararanasan mo ngayon? Kahit pa sabihin natin na nakapagtapos naman ako sa pag-aaral, sa effort ko, hindi naman ako pinag-aral ng magulang ko ng college. Bakit? Noon bang ipinanganak ka, nagtitimpla ka ng dede mo? Naglalagay ka ba ng diaper mo? Sabi ni Remil, amen. Mukha si Remil, naglalagay na ng diaper niya. Mukha si Remil, hindi, joke lang yun, Remil ah. Mama may sabi si pastora naman, no?
Pag hindi nagsalita, galit. Pag nagsalita, ganun. Hindi. Ang point lang po natin dito is, maging ano tayo, lalo na Christian tayo eh. Kristiyano ka. At kahit pa sabihin natin na responsibilidad naman talaga ng magulang na paaralin ang kanilang anak, tama. Because parents love their children, pinag-aaral nila. Eh kung sakaling napunta ka sa magulang na hindi ka pinag-aral, kahit able, edi ikaw yung magparana sa kanila na Christian ka nga love one another. Kung yung ibang tao, inuutos ng ating Panginoon mahalin, lalo na yung family mo. 'Di ba? Kung anong nakikita mong mali sa kanila, tayo ang magpapakita sa pamamagitan ng pamumuhay natin para akayin natin sila kung ano ang tama. Amen po ba? Sana wala tayong maririnig ng mga kabataan na iniwan na yung kanilang pamilya, doon na nakatira sa magandang condominium, magandang subdivision, habang ang kanyang pamilya, hindi magkaintindihan sa bahay, ang init, walang bentilador, nagsisiksikan. 'Di ba? So tandaan po natin yan bilang mga anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos may pusong mabuti. Amen? So, yung mga achieving the goals, halimbawa promotion, di ba ngayon, ganyan talaga ang takbo ng mundo. Huwag na tayong magtakad sa takbo ng mundo. Talagang taliwas yan sa gusto ng ating Panginoon. Magpapapromote ka, yun bang ipepeke mo ang iyong mga documents just to be promoted? Kasi ganun ang ginawa ng mga kasama mo, ikaw ganun na rin ang gagawin mo. Dadayain natin yung ating mga tax at kung ano-ano pa na kesyo. Corrupt naman yung government namin. Kaya nga tayo maramang inalaw ng Lord na maging corrupt ang government natin. Baka testing na yan sa ating mga Christian. Na kahit ba corrupt, kaya mo bang sumunod? Life is a test. Lahat ng inaalaw ng Diyos na mangyari sa ating buhay, huwag na kayong magrebelde. Kung yun man ay hindi umaayon sa gusto nyo. Kung yun man ay hindi umaayon sa gusto natin, huwag na tayo magrebelde. Na huwag na tayo maghimutok na bakit ganito, bakit ganyan. Kaya ka nga may Lord eh. Kasi kung tayo ay nasa ganitong klase ng mundo, ng bansa, ng komunidad, may Diyos naman na sasama sa'yo. Para kaya mong tayuan ang tama, ang nakakalugod sa Kanya. Ang problema kasi, mas sinasamahan natin yung ayaw sumunod sa Lord kaysa sumama tayo sa Diyos. Kaya tuloy, hindi rin tayo sinasamahan ng Lord. Hindi rin tayo nagtatagumpay. Kasi nakikita ng Lord, mas pinipili mo naman sila eh. Di doon ka. Pero hindi ganun sabi ng Lord, sabi ko lang yun. Ang sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kumato kayo sa akin. Pagbubuksan ko kayo, tumawag kayo sa akin. Didinggin ko kayo sa isang kondisyon. Tapat lamang ang puso natin na humingi sa Kanya. Amen po ba? So, pag tayo nagbi-business, tandaan natin, alam nyo, marami sa atin, nagbi-business, nagtatrabaho na, nagbi-business pa, or yung iba naman, purely business people, kahit na, katulad ng sinabi ko kanina, yun bang, kahit nakita mo na ganyan na karamihan na ginagawa, maiba ka naman. Kaya nga huwag daw tayong umayon sa takbo ng mundo. Way of thinking sa maraming bagay. So, ayan. Commonly, sa mga maling tao, ito yung danger. Pag ang kinakasama mo mga maling tao, OA sa kanila ang maging makadiyos. Kaya ikaw, pag narinig nila yung simbahan, pagtatawanan kanila. Pag narinig nila yung Bible, pagtatawanan kanila. Pag narinig nila yung praise the Lord, pagtatawanan kanila kasi OA yun sa kanila. Kaya naman ikaw talaga, katago-tago mo. Para lang main sa kanila. Bakit? Kasi nga, alam naman nila, mali ang landas na kanilang tinatahak. Okay? Tapos tayo naman, magiging mentally natin, okay lang to be with them. Paano naging okay? Sa kaisipang,
Hindi ko naman sila gagayahin. Di ba? Yan naman ang depensa ng marami. Hindi ko naman sila gagayahin. Are you sure? Yung nga lang pumunta dito regularly, hindi mo magawa yung pangindig mo gayahin samantalang kasama mo yun palagi. So sabi dito, in this point, kapag ninidepensahan mo yan, in this point, pumasok na sa iyo ang deception. Nadaya ka na ng kaaway. Kasi anong tinanim ng kaaway? Huwag kang mag-alala. Malakas ka, di ba? Hindi mo naman siya gagayahin, di ba? Pero hindi mo alam, unti-unti na nagtatrabaho ang kaaway para ilayo ka sa ating Panginoong Jesus. Sabi po dito, it is good to keep in mind that God calls this kind of companions evil. Sabi mo sa katabi mo, evil yan. Ang evil ay evil. Sabi po sa 2 Corinthians 6:14, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Directly. Inutos ng ating Panginoon. Again, ikaklarify ko. Hindi ibig sabihin ay talikuran mo sila. Hindi ang ibig sabihin pandirihan mo sila. Ang ibig sabihin, huwag mong gayahin ang kanilang mga ginagawa. Huwag mo silang magiging kaibigan, very, very close friend. Kasi nga, pag very close friend mo yan, lagi mo yang kasama at mahahawa ka nila. Na para bang kapareho mo daw sila? Maaari bang magsama ang katwiran at kalikuan? O kaya'y ang liwanag o ang kadiliman at ang kadiliman? Hindi. Yun lang mga Christian ang gustong pilit na pagsamahin yun. Pilit na ginagawa ng kanyang sariling kapaliwanagan. At depensa. Next, sabi po, sa number 3, the core of evil friends. Ano ba ang nature ng mga pagkatao? Ano ba ang nature ng pagkatao nitong mga sinasabing evil friends? So, again, do not be deceived. Evil communications corrupt good manners. So, pag sinabi nating evil, the word evil was translated from a word that means worthless. Alam nyo, sa Bible to, worthless ang evil. Pero sa mundo, maaaring sila yung mga pinapalakpakan, sila yung mga hinahabol-habol, sila yung tinitingala, sila yung hinahangaan. Sa mundo yon. But in God's eyes, they are worthless. Sabi mo sa katabi mo, worthless. So huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Or depraved. Meaning, masamang kalooban. So, yun yung evil na tinatawag po dyan. Sino-sino itong tinatawag ng Bible na evil friends na ito? Una, masama ang kaibuturan ng kanilang puso. Pangalawa, ang kanilang puso ay hindi mabuti sa Diyos. 3, maaaring sila ay mabuti, yan ang depensa natin. Bakit ko naman siya lalayuan? Magalang naman siya sa kanyang magulang. Tumutulong naman siya sa mahihirap. Magalang naman siya magsalita. Caring naman siya sa mga ganito, ganyan. O, di ba? Pero ang sabi dito, maaaring sila ay mabuting tao sa maraming paraan. Ngunit, ang kanilang mga pangunahing paniniwala ay hindi naaayon sa Diyos at sa kanyang salita. Once na meron na silang gawain, paniniwala, na hindi umaayon sa ating Panginoon, pag-isip-isipan na natin. Kung dapat ba talaga tayong makisama sa kanila. Sila ang mga taong namumuhay ng walang conviction mula sa Diyos. Yun bang, pag sinabi nating walang conviction, halimbawa, sa isang businessman or woman, nagtitinda, mamaya ng konti, nakabenta siya ng kilo-kilo, 1 kilo, nakabenta siya na may 4 na tao bumili sa kanya, bahala na kayo kung ano yung 1 kilo na yon. Basta bumili ng 1 kilo. Naka-4. Sabi niya doon sa kanyang katabi, huy, alam mo, ang saya-saya niya. Alam mo, nakabenta ako, 4 bumili sa akin ng tigwa 1 kilo, pero alam mo ba, 3/4 lang yun. Tapos sila tawanan. Yan yung mga taong walang conviction. Yun yung sabi dito, evil.
Is- Isa lang example yung binanggit ko, mga kapatid. Isa lang example yon. 'Di ba? Marami pa. Na yung nagsasalita tayo ng hindi maganda, pero wala. Ginagawa nating kasiyahan. Evil, ang sabi po ng ating Panginoon. No conviction. Hindi nararamdaman ang galaw ng ating Panginoon. Hindi makikita sa kanilang mga salita, kilos at pamumuhay ang pagiging maka-Diyos. Sa mga taong nagkaroon ng matalik na kaibigan tulad ng mga nabanggit na ito, mahirap sa kanilang tanggapin ito. Alam nyo, ito po ay, again, tinagalog ko lang, karamihan ng yung mga binasa ko dito, galing yan doon sa mga sinerge ko. Hindi ko yan opinion. So meron din namang nasasabi ako sa inyo, opinion ko. Okay? Pero ito, basta nakita nyo, nakatingin ako dyan, base po yan sa mga nag-aral patungkol sa verse ng 1 Corinthians 15, 33. Yon ang kanilang mga ipinaliwanag at isinishare ko naman sa inyo. Okay? So, yun daw mga taong ito na may ganitong kaibigan, mahirap sa kanilang tanggapin. Unless, gamitin ng Lord ang mensaheng ito para sa kanila na mabuksan na talaga ang kanilang isipan. Amen po ba? Kung patuloy mo silang kakaibiganin, aakayin ka nila palayo sa malapit na paglakad kasama si Jesus. Kayo naman, pwede namang nandito talaga lagi sa church Pwede naman kayo nagmi-ministry. Pero, sabi mo sa katabi mo, ang Diyos lang ang nakakaalam talaga ng ginagawa mo. Ang Diyos lang. Kahit ako nagpipreach dito, kung ano yung preach ko dito, sinabi ko na hindi maganda, hindi ganito. Pag nakita niyo ako, parang iiwas kayo. Ay, kasi sabi ni pa, hindi. Naging instrumento lang ako. Kahit makita ko kayo, gawin niyo pa rin yung ginagawa niyo. Hindi ko naman kayo choice mo yan eh. 'Di ba? Choice natin yan. Pero, bilang isang pinagkatiwalaan ng Lord ng mensaheng ito, dapat natin itong i-share. Dapat natin itong ituro. Sabi po dito, ayan, binabanggit ko palagi, the community you will be with is a choice. Desisyon mo yan. Ikaw pa rin ang pipili. After mong malaman kung anong tinuturo ng ating Panginoon, ikaw pa rin ang pipili. So, magiging instrumento ka ba sa grupo na yan para mabago yung composition ninyo, ang mga ginagawa nyo? Or, tuloy lang. Tuloy lang tayo. Sabi dito, choose, ito, that is an advice of course. Kasi nga tayo, everything we do is a choice. Sabi po dito, choose to invest in friendship that are beneficial and help us to be better followers of Jesus. Ang kaibigan natin, yan ang isang sukatan. Ito bang kasama ko? Ginagawa ba ako nitong better follower ni God? Kung ganon, good company to. Mabuting kasama to. Hindi ko to dapat layuan. Hindi ko to dapat iwasan. Sabi po dito sa ating pagtatapos, ito po ay kinuha ko sa isang post. At nakita ko ang nag-post Salt and Light Church. Tiningnan ko, hindi pala tayo. Sabi ko, baka sa amin to Hindi naman pala. Pero Salt and Light Church. Kasi may Salt and Light Church din na kapangalan tayo. Nauna pa nga ata sila Sabi dito, not everyone who sits beside you. Tingnan mo katabi mo. Tingnan natin ang mga katabi natin. Ang sabi dito, not everyone who sits beside you has your best interest at heart. Some may seem kind and caring on the surface, but their presence can quietly erode your peace, values, and walk with God. This is why Scripture reminds us, do not be deceived. Bad company corrupts good character. May kasunod po yan, di kasya sa isang slide. Sabi dito, the people we surround ourselves with have the power to shape our thoughts, habits, and even our hearts. So anong advice? Sabi dito, ask God for discernment. Tayo ba nag-a-ask sa Lord, Lord, tulungan mong ma-discern ko
Ito ba, dapat ko bang ipagpatuloy ang aking pakikipagkaibigan sa taong ito? Do we ask? Kasi kapag ikaw may discernment ng God, ang sabi dito, ask God for discernment to see beyond appearances. Kasi mapandaya ang outside. To recognize hidden intentions. And to choose relationships that draw you closer to Him, not further away. Alam nyo, kapag nag-ask tayo ng discernment sa ating Panginoon, totoo ang heart natin, at yung kasama mo, na kaibigan mo, or grupo na kinabibilangan mo, ayaw ka talaga ng Lord to be with them, one time, papakita yan sa'yo ng Panginoon. May mga makikita ka na sa kanila na ikaw na mismo aayawan mo. Bakit? Blessing yun sa'yo ng Lord. Pinapakita na sa'yo ng Lord yung mga inask mo na discernment. Literally, mararamdaman mo na dati nag-e-enjoy ka with this group, but now, parang ayaw mo na. Wala ka ng desire. Bakit? Kamay ng Diyos yun. Tinutulungan ka ng Panginoon. Pero kung hindi ka nag-ask sa God, kasi ayaw mong i-give up. Ulitin natin, sabi mo sa katabi mo, choice mo yan. Ikaw pa rin ang magde-decide. Okay. So, lastly, sabi dito, remember, sa 1 Peter 5:8 ang sabi po dito, maging handa kayo at magbantay. Bantayan ang ating mga ginagawa, ang ating mga kasama. Kasi, ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Yan ang kaaway, ang nature ng kaaway. So, maaaring ang ginagamit na niya, yung isa sa mga lagi mong kasama. Para ikaw, malapa niya. Not literally, but yung ibig sabihin niyan, ilayo ka na talaga totally sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So tayo po ay manalangin para sa ating pangwakas na panalangin. Para po sa ating message. To end the message, let's pray. Hallelujah, Lord. Aming Diyos, Panginoon, aming God, You are our Lord. Desire namin sa aming puso, patuloy na matutunan ang iyong mga salita. Patuloy na magbigay liwanag sa aming mga puso't isipan ang iyong mga salita. Patuloy naming malakaran, Panginoon, kung ano yung nakakalugod sa iyo. Maging purpose ng life namin, O God, yung mabigyan ka namin ng kaluwalhatian. Mabigyan ka namin ng kasiyahan bilang aming nag-iisang Diyos. Ikaw lang ang aming maging Lord. Kaya naman, sa hapong ito, Panginoon, ang mensahe na itinuro mo po sa amin, help us. Kung may mga bagay kami na very difficult for us to let go, help us, O Lord. Walang imposible sa iyo. Basta't kami, Panginoon, dalhin mo sa tamang lakad, tamang direksyon, tamang plumb line ng buhay namin, O God. Para kami, Panginoon, makalakad ng diretsyo. Naliligaw man kami, O God, alam namin, nandyan ang iyong mapagpalang kamay para kami ay sagipin. Tulungan mong maging totoo ang aming puso sa iyo. Tulungan mo na ang mga makamundong bagay hindi maging pangkaraniwan sa amin. Kung hindi, Lord, magkaroon kami sa aming pangsariling kaisipan na ang sa mundo ay sa mundo. Iba yung sa'yo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. We praise you, we glorify you. Lahat ng ito ay aming dalangin at inaangkin ng katugunan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang iyong bugtong na anak. Amen.